Mga kababayan, it's not about ka, Eric, kung bakit ko ito tatalakayin ang panibagong mga kaso na isasampa o naisampa sa Quezon City Prosecutor's Office. Hindi pa po naisampa sa korte. Under preliminary investigation and process pa. On process pa para i-evaluate sa Quezon City Prosecutor's Office. Itong kaso ng inciting to sedition upang uudyok na gumawa ng mga seditious activities. Yan pong ibig sabihin ng kaso na yan. Sherilyn Fortuna, ikaw ay may paninindigan at ipinaglalaban mo ang katotohanan. Maraming salamat po. Teresa Hugalbot also, thank you. And Ma'am Sinaida Lee, ang kapatid ng ating mga suki tagapagsuporta sa Vienna, Austria, si Ma'am Linda and si Ma'am Emmy. Ruel Byron Uwayan, ka-Eric, watching you from CDO. Thank you. Fe Escalante, Tony Bescacer, no? Sa abroad siguro si Tony. Good morning ang greetings niya. Maybe si Tony ay nasa East Coast area or sa Eastern Time Zone area. Okay. Start na tayo. No? Kinasuhan or sinampahan po ako ng reklamo ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. At ito po ay tungkol sa kasong inciting to sedition. Pang-ilan na ba ito ni Ka-Eric? Mayroon pa akong kinakaharap na kasong civil case, no? Civil cases. Hindi po ito makukulong, wala itong kriminal na kaakibat, pero pamimerwisyo. Ang isa po na nagsampa ng reklamo, si Atom Araulio. 2 million moral damages daw or wounded feelings with damages. Tungkol sa pag-identify namin noon ni Ma'am Lorraine Badoy na ang kanyang nanay ay nasa mataas na pamunuan ng CPP, NPA, NDF in charge sa mga urban operations, si Carol Araulio. So inudyukan siya o siya din mismo sumama at nagsimpatya sa mga CPP, NPA, NDF na agenda ito upang birahin po ang programa namin na laban kasamang bayan sa SMNI. So nagkaroon lang ng delay si Attorney Mark Tolentino sa pag-submit ng pre-trial brief. Requirement po yan sa court proceeding sa civil case. So na-forfeit, na default kami, hindi kami nakapag-present, hindi kami pinayagan ng judge na mag-participate sa trial. Wala. In absentia, denisisyonan at niregalo ng judge na ito na mukhang kaibigan ng National Union of Patakas Lawyers ng CPP, NPA, NDF in favor of Atom Araulio. So ngayon, gusto nila magbayad kami ni Ma'am Lorraine ng 2 million. Bawat isa kay Atom Araulio. While the case is still pending in sa Court of Appeals at aabot pa ito sa Korte Suprema. So yan po, isa sa hinaharap na kaso ni Ka-Eric. Related po yan sa laban ko na pinanindigan ko ang paglaban sa komunistang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF na pinanggalingan ko. At nagbunga po yan ng malawak na kaalaman at pagtindig ng taong bayan laban sa mapangwasak na mahigit 56 years na ginapos ng karahasan, terorismo at pangwawasak ng maling ideolohiya ng ang ating bansa, ang ating kabataan. So yan po ang prize ko, no? Nung kami po ay nasa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nagsampa din ng kaso 2 million laban sa akin at kay Lorraine Badoy, si Carol Araulio. Case na, civil case. Wounded feelings pa rin, no? Damages. And then ganon din si Teddy Casino. 2 million din pong sinisingil. Ongoing ito. Ang kay Carol Araulio at kay Teddy Casino. Ang abogado ko po, pro bono. Minsan puro abuno. Pati pang photocopy ng mga pleadings. Minsan inuutang ko pa sa kanya, no? Si Attorney Mark Tolentino. Nandyan din po si Attorney Marlon Bosantog. Puro abuno sila. Wala po kaming abogado galing sa gobyerno noon ni Pangulong Duterte, kundi voluntary support lang ng mga lawyer na nanindigan po, no, sa ganito. Ka-Eric from Georgia, USA. Ingat po kayo. Mahal po namin kayo. Thank you, Sherry Pick, for your support and for your love sa Ka-Eric Advocacy. Telly Born Makapagal is watching. Malo Kadasyo. Ay, Mamalo, kamusta ang anak mo? I hope he's doing fine. Praying for his recovery and for the stability of his health. Ma'am Malu Kadasyo, leader po natin sa Filipino Heritage Movement for Integrity and Reform sa Pilipinas, sa
DMV area, Maryland, Washington, Virginia area. Johnny Narcabal, tama yan ka Eric, tuloy mo lang kung ikakabuti ng bansa natin. Idol po kita, sabi ni Diony. Thank you So tatlo yun civil cases. Pag sinabi pong civil cases, wala pong criminal component yan na makukulong ka, pero mayroon pong iuutos ang korte na pababayarin ka kung mapapatunayan nila at mananalo sila sa proseso ng civil case. Doon kay Atom Arroyo, niluto kami At wala na po, hindi na kami pinapansin dyan ng gobyerno ngayon ni Marcos. Ang aming kaso ni Ma'am Lorraine na yan, civil cases, ay patungkol po ito sa moral damages daw ng ang patuloy naming paglaban, pagtindig at pag-expose sa mga operatiba at pamunuan ng CPP, NPA, NDF. Sumabay pa si Atom Arroyo kasi celebrity, so ginamit ito para sa propaganda ng kaso na ito. Ongoing po yan. At on our own kami, handa naman po ako na ibigay sa kanila yung aming munting kubo sa relocation site sa Iloilo City. Ang pangalawa po, may pending case pa ako kay Risa Hontiveros. Kasama ko po dyan ang iba pang mga kinasuhan niya. I think si Atty. Topacio, si Jason Sighting, sinama niya. Cyber libel. Ito, criminal case. Nasa Piskaliya pa. Nasa Department of Justice ito. At ang layunin ni Hontiveros dyan, patahimikin po tayo na wag po muna at wag po tayong magbulgar at magbunyag ng mga modus operandi niya na itinuro ng isang alias Rene na dating witness niya sa pagdurog, pag-atake niya sa Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro nito sa kanyang one-woman show sa Senado. So cyber libel ang nireklamo niya dahil ibinulgar siya sa isang video release ni alias Rene noong nakaraang buwan ng Hunyo na siya ay nagmomodus operandi sa tinatawag na tanim witness, bili witness o yung witness tampering sa kanyang mga komitiba sa Senado. At hindi yan first time na nangyari na itinuro si Hontiveros na involved sa ganyang modus operandi allegedly sa witness tampering. At yan po ay masamang gawain, unethical po yan, at unbecoming of a public official, lalo na sa Senado siya. Okay? So, cyber libel complaint yan sa DOJ. Ang complaint ni General Diwata Torre at ng PNP na kami ay nanindigan upang ipagtanggol ang mga kawawang kababayan natin na nilalapastangan at ginamitan ng dahas. Halos equivalent to state terrorism doon po sa pangyayari na nilusob ng 3 o 4 na batalyon ng mga armadong pulis at mga tauhan nila ang Kingdom of Jesus Christ noong 2024, mga kababayan. At dahilan po yan na isinama ko sa kaso na sedition, inciting to sedition among others. Na-dismiss na po yon ang inciting to sedition at sedition sa DOJ. I think last month ko nakuha ang confirmation nang pumunta ako doon para sa conference sa kaso na inireklamo ni Hontiveros sa cyber libel. At ngayon, ipinapatawag na naman si Ka Eric po, mga kababayan, ng gobyerno ni Marcos sa pamamagitan ng kasong isinampa sa Prosecutor's Office ng PNP-CIDG. Nang uudyok daw si Ka Eric para sa mga actions and mga activities na seditious. Siguro hindi naman ako abogado at hindi ko rin ma-define yan according to the lawyer's perspective, pero mayroon tayong konting kaalaman. Ang rebellion po, criminal case din yan. Ongoing pa yan na mga revised penal code yan na mga kasalanan o mga reklamo. Hindi naman rebellion ang isinampa sa akin. Ang rebellion po may aktual na armadong pagkilos. Sumama ka, ikaw ang nag-finance, ikaw ang nag-organize, at ikaw ang nag-udyok na gumawa ng mga pagkilos na ito with your own direct motivation and participation. Rebellion po para pabagsakin ng gobyerno, mag-armado ka. Rebellion po yan. Ang isa, sedition. Ang sedition po, nag-udyok ka ng kaguluhan. At ikaw ay sinabihan mo mga tao na gumawa ng kaguluhan upang magresulta sa mas malawak na kaguluhan upang bumagsak ang gobyerno. Hindi ko po ginawa yan.
Yung rebellion, tinalikuran ko na po yan sa panahon nung ako'y nasa CPP, NPA, NDF pa, no? Kapapanood ko sa iyo 10 hours ago video. Thank you, Rudy Babaran from Toronto, Canada. So, ang inciting to sedition po, ikaw ang nag-udyok na gawin nyo yan. Lusubin nyo ang Malacanang, magdala kayo ng mga granada, at kayo ay magsagawa ng panununog, riot at iba pa upang magkaroon ng malawak na kaguluhan na pagmumula ng pagbagsak ng gobyerno. Yan pong ibig sabihin ng inciting to sedition. Mga kababayan, sa tingin ko po, walang ibang layunin ito, ang mga kaso na ito. Lalo na itong latest na move o hakbang na ginawa ng PNP-CIDG at ipinadala nila ang reklamong yan kasama ako. Hindi ko alam kung sino pang ibang mga nandoon kasi mayroon sa ng conference, no? November 12, then 14, then mayroon pang December 14, December 21, sa December 12. I have to verify kasi wala pa po akong natatanggap na complaint form o yung nilalaman ng information. Ano ba ang naging kasalanan na ina-allege ng PNP-CIDG laban kay Eric? So kukunin ko pa po yan, and then I have to talk to Attorney Mark Tolentino kung pwedeng idagdag sa utang ko sa kanya, puro abuno. Sabi niya, pwede naman pag-usapan na lang natin. Wala naman po akong malaking income talaga maliban sa YouTube monetization na siya po ang nagiging main support for my family. At wala na rin po ako mga consultancy sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi na rin po nila kursunada si Eric, no? Dahil critical ako sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Okay. Nonetheless, ano po ang mensahe nito? Yun, doon tayo. Sabi ko kanina, this is not about me. This is not about Eric. Si Pangulong Rodrigo Duterte was conscious when he was making a decision na lalabanan niya ang sindikato ng droga sa Pilipinas. Lalabanan niya ang korupsyon at ang terorismo at hindi niya papayagan na alipinin at pagsamantalahan ng todong-todo ng mga oligarkiya at mga elite na mga pamilya at negosyanteng gahaman at mga magnanakaw na politiko ang mamamayang Pilipino. Kaya he made a lot of enemies out of his conscious effort and conscious decision na gawin ang tama para sa kanyang mamamayan at sa kanyang minamahal na bayang Pilipinas. Ganon din po ang tingin ko sa ginagawa ko. I'm doing this because this is the right thing to do. Magsalita at manindigan at pumuna, hindi para pabagsakin ng gobyerno, kundi para magkaroon ng matuwid, matino at maayos na direksyon ng isang totoong mabuting panggobyerno. Sapagkat kailanman ang gobyernong ninanakawan niya ang kanyang mamamayan, ang gobyernong ninanakawan niya ang sariling pondo niya, the way we are witnessing the large-scale and massive corruption, the unabated, tuloy-tuloy, walang humpay na pangungulimbat sa kaban ng bayan, the monumental restoration of the practice of plunder and corruption in government na nangyari po sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, I cannot remain silent and we need to stand our ground. We need to speak out. We need to speak up for our country, for our people. Kaya po, ito ang aking premyo. Kasi pwede ko namang tinanggap noong December 2023 pagkatapos po akong ma-release kasama ni Ma'am Lorraine doon sa almost 8 days na illegal na pagpapakulong ng mga abusado at mga magnanakaw na mga politiko ng Kongreso nung tinawag ko silang kangaroo court at nanindigan akong labanan ang kanilang panunupil sa karapatan at kalayaan ng mamamayan sa isang malayang pamamahayag, sa freedom of expression, sa freedom of the press, at sa pagtindig ko na ang Kongreso ay hindi hukuman na para hatulan ang aming mga editorial programs sa SMNI at hindi sila pwedeng sumakmal ng otoridad patungkol sa kalayaan, sa pamamahayag at pagtindig at pagpapalaya ng mga opinyon ng taong bayan sa pamamagitan ng mga praktis sa media. Aba, ikinulong po kami noon ng 8 araw. Walang kaso, arbitraryo sa utos nila Romualdez. Of course,
konsinti ni Marcos yun. Kasi galit na galit sila sa SMNI na may mga programa kami doon ni Ma'am Noreen Badoy, ang Laban Kasama ang Bayan, ang Pilipinas Nating Mahal, at ganon din po si former President Rodrigo Duterte, ang Gikan sa Masa. Mga kababayan, nang lumabas po ako doon, I think that was already December 14. December 6 yata kami na ipasok dyan sa House of Representatives sa kanilang detention facility. Kasama ko po si Ma'am Loreno at nag-hunger strike po kami doon o fasting strike, no? At napagbigyan po kami na mailabas instead na Pebrero 8 ang target nila 2024 at hindi kami makapag-Christmas at makapag-New Year sa aming mga pamilya ay napaaga dahil nagpirma po ang maraming almost 500 mahigit na mga retired generals, colonels at mga alumni na nagretiro mula sa Philippine Military Academy sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines at even sa Philippine National Police. Nagkaroon po ng pressure kay Marcos at kay Romualdez kaya napalabas kami ng maaga, mga kababayan. Ngayon, nang lumabas po ako, kinausap ako twice, mga 3 or 4 days after, ng isang 2-star rank na ngayon na general. Dati Brigadier General pa siya. Aktibo in service, active pa po. Sabi niya, sasama ka ba sa paglubog ng mga Duterte at ni Kibuloy? O gusto mong ipagpatuloy ang paglaban sa CPP, NPA, NDF at huwag ka na makialam sa politika ngayon? Kami na ang bahala sa iyo. So alam ko na po na ino-offeran ako. Sabi niya, we will find a project na pwede kang tumulong sa advocacy against West Philippine Sea na yung mga ginagawa ng China sa Pilipinas. Doon natin kukunin ng pondo, posible, sabi niya, and then do not intervene or do not make commentary sa politika ng bansa. Hayaan mo nang lumubog ang mga Duterte, si Digong at si Kibuloy. Ganon talagang term na ginamit sa akin. At sabi niya, you will receive a bonus. At bibigyan ka ng 250,000 na rate of support for your consultancy and campaign. May program ka pa sa isang government program na ikaw ang magdadala ng programa. 2 beses in-offer sa akin yun, na 1 million ang acceptance noon, 250,000 ang monthly support. That was 2023 pa. Ang sagot ko, wala na po akong kaluluwa niyan at wala nang halaga ang pagkatao ko kapag ginawa ko po yan. And I made the decision na wag pong tanggapin yun. Sapagkat hindi mabuti na ibinibenta mo ang iyong paninindigan para sa iyong personal comfort. The hottest place in hell is reserved for those who do not have principles and who sell out their principles. Yan po ang aking prinsipyo. Kaya, sabi ko, thank you, magiging kaibigan pa rin tayo, but this will be the last time that I will listen to that kind of offer. Hindi ko po yung tinanggap, in spite na kami po ay nahihirapan at naghahanap ng pamamaraan paano i-survive ang pamilya. Because para sa akin po, yun ay isang malaking insulto sa pinapanindigan ko na dapat ang gobyerno matino. Kaya nga kami nagbalik loob Kaya nga namin iniwan ng armadong pakikibaka, kaya namin iniwan ang pagrevolusyon, sapagkat hindi lamang bulok ang ideolohiyang Marxismo, Leninismo at Maoismo at bulok ang organisasyon ng CPP, NPA, NDF, but because I believe na may pagkakataon at mayroon pong oportunidad na magkaroon ng pagbabago sa gobyerno at pamamaraan ng pamamahala na mabibigyan po ng totoong realization ang tunay na good governance. At tutulong ako. Tutulong kami mga dating kadre at mga dating rebelde. Kaya kami tumulong kay Pangulong Duterte at nabuo nga ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At inaamin ko naman po, I was part of the core cadre team na nagsulat at bumuo, tumulong sa pagbubuo ng framework, mission program, orientation, and concept ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kasama po namin dyan, na bumuo niyan, sila Secretary Alin Capuyan, si Colonel Capuyan, si Secretary John Esperon, si General Esperon, si Secretary Lorenzana noon ng DND, si General Lorenzana yan,
and si Secretary Eduardo Anyo, si General Ed Anyo. And para po sa kaalaman ng lahat, when I was with the CPP, NPA, NDF, na tulungan po ako ng gobyerno noon ng Patago, when I was supported sa aking pagkilos na hindi ako mamamatay pero makakatulong ako sa gobyerno. Noong panahon po ng Army Intelligence Security Group pa. Si General Anyo, Colonel pa siya noon. So hindi po ako namatay. I was able to survive and I was able to go back to the government work ng Patago. Again, sa mundo po yun ng intelligence operations. At hindi ko na po i-discuss ang mga detalye noon, mga kababayan. Yan po ang medyo makulay na buhay ni Ka Eric, no? Ang pinaglalak, kasi ang huling unit ko po, mga 8 taon ako almost sa unit ng National Operations Command ng New People's Army, at ang trabaho ko po ay National Intelligence Unit, N2 NOC sa Military Commission ng NPA, National Operational Command. At bago niyan, ako po ay chairman ng bagong Alyansang Makabayan at bahagi po ako ng Urban Party Committee sa Regional Party Committee ng Communist Party of the Philippines sa Isla ng Panay, covering the area of Iloilo, Iloilo City, Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Iloilo City. Yun pong area na kinilusan ni Ka Eric, at ako po ay nag-infiltrate sa gobyerno, sa simbahan, sa transport group, sa labor sector, sa urban poor, sa school, sa universities, bilang urban operative ng CPP, NPA, NDF. And then, na-deploy ako underground, Patago na, sa New People's Army, matapos po yung project namin noon na Era Resign Movement, na proyekto po yon ng Communist Party of the Philippines nang lumantad si Governor Chavit Singson noon. Kaya po pamilyar ako sa mga galawan na ito, ng komunistang grupo na ito na nakikipagsabwatan ngayon kay Marcos at Romualdez. Ayun. So gusto ko lang pong ilinaw, mga kababayan, na itong panibagong mga reklamo na isinampa sa Department of Justice, dyan sa may Quezon City Prosecutor's Office, ang layunin nito, patahimikin ako. Umalis ako sa ganitong uri ng pakikipaglaban at hayaan ko na lamang na malugmok ang ating mga kababayan. At wag na ako makialam pa. Manahimik na po ako. In fact, hinabol pa ako pati sa iyong Canada travel ko po, hinabol yan ng CPP, NPA, NDF. At hindi po yan sila lang ang gumawa. No? Kinansila po ang aking travel authority to Canada. That should have been valid until 2028 pa. Pero ngayon hindi po ako makakapasok sa bansang Canada dahil po ang mga komunistang teroristang ito na mayroong mga network of support and alliances sa Canada at mayroong international network at kasabwat ng gobyerno ni Marcos, hinabol ako na hindi makalabas sa Pilipinas. Yung US visa ko po active pa, mga kababayan. Nandyan pa rin po yan sa until 2032 pa. Pero, hindi pa ako kampante sapagkat pilit po akong iniipit ng gobyerno ni Marcos. At alam ko po na ang mga reklamong sedition, inciting to sedition, ito po ay isang direktang mensahe upang ipamukha sa akin at sa mga kagaya ko at sa inyo po na mga nanonood na you have to pay the price if you choose to fight against the wills and against the whims and caprices of this government ni Marcos. Yun po mensahe niyan, patahimikin ako, takutin ako, at ako ay hanggang sa sumuko ako. Inaamin ko po, kapag walang abogadong tumulong sa akin, pwedeng umakyat ang kaso na yan sa korte. Lalabasan ako ng warrant of arrest, no? Tinatanong ko kung yan ba available makapagpiansa. Ang sagot sa akin ng isang lawyer, sabi niya gray area yan eh. Pero sabi niya itatanong ko kung, o i-research ko kung pwede available, kasi mga lumang kaso yan eh, na dapat nga wala na yan, ano? Wala na nga ang Republic Act 1700 eh, yung anti-subversion law, that mere membership sa Communist Party of the Philippines at mga organisasyon sa ilalim nito, you can be subjected to criminal prosecution
of subversion, anti-subversion law. Wala na po yun, ano? Noong 1992, na-repeal na po yun, 33 years ago. Ngayon, ang sedition at inciting to sedition, mga batas pa po ito, no? Panahon pa ito ng mga malawak pa ang mga pag-aalsa at mga paglaban sa gobyerno. Ginagamit ito ngayon para ang mga boses ng mamamayan at yung mga kagaya po ni Ka-Eric na nananindigan at nagsasalita laban sa korupsyon, katiwalian, pandarambong ng gobyerno ay hindi po magpapatuloy na makibahagi at makilahok sa pagkilos ng mamamayan. Yan pong mensahe niyan. At tinatanggap ko po yun. Ang hindi lang po dito tama, very obvious, na ang mga magnanakaw, mandarambong, mga kurakot sa gobyerno, sila po ay hindi hinahabol ng gobyerno, bagkos sila ay pinoprotektahan. Halimbawa, si Saldico, hindi nga kayang ipatigil o hindi nga kayang bawiin ang kanyang passport para ito ay maging illegal alien sa ibang bansa, sa Europa for example, upang siya ay kunin at pabalikin upang maghumarap sa proseso ng hustisya at katarungan sa batas ng ating bansa. Sapagkat ang nagpatakas mismo sa kanya, si Marcos at si Romualdez, because Saldico is in the group ng top level ng mga sindikato na mangungulimbat at mandurobo sa kaban ng bayan involving the principal accountability and criminal responsibility ni Marcos at Romualdez. Si Saldico tao nila, operatiba nila, kaya hindi nila makancel-cancel ang kanyang passport at siya ay parang takas pero turista na protektado doon sa Europe. At ang bilyon-bilyon na pondo na itinuturong ninakaw niya kasama ang sindikato nila ni Martin Romualdez at nila Marcos, aba, baliwala lang kay Marcos. Baliwala lang sa gobyernong ito. And even si Romualdez, bilang chief architect and main conspirator ni Marcos para palusutan ang mga budget na ito, thank you Jeanette sa mga prayers ninyo. That's true, Ka-Eric, sabi ni Chofila Laksikan. Pinoprotektahan po nila ang mga magnanakaw, mandarambong at mandurubo. Yan po ang mabigat sa kalooban ni Ka-Eric. Tanggap ko na po yan. Na you have to pay the price when you stand with the interest of the people, when you fight against the powers and authority na gumagamit ng poder at kapangyarihan sa gobyerno para palarganapin at palargahin ang pagnanakaw, ang pandarambong at pangungulimbat. Pero ang mabigat po dyan na ang mga dapat managot, ang dapat hinahabol, kinakasuhan, hinahatulan at pinaparusahan at binabawian ng nakaw na kayamanan na kanilang dinurubo sa mamamayan, yun pa po ang protektado at they still remain to enjoy the fruits of their plunder, of their corruption, of their robbery against the people. Yan po mabigat. Tama ka, Joy, no? Kino-cover up na lamang ni Marcos ang lahat at pinapapunta niya, kung hindi niya sisihin si Duterte at si Digong at si Sara Duterte, sisisihin niya ang mga tao na konektado sa mga Duterte. Dahil gusto niya na mapagtakpan ang krimen nila. Okay? Ito pa, no? Good evening din, Boljaka Network and Rosilier Makaida. Si Franz Castro po, operatiba yan, Truth Matters. Good evening, Ka-Eric. Thank you. Good evening, Nanette and Zucchini. Si Resty Song Cover and Diego Pedrosa. Si Franz Castro po ng Alliance of Communist Teachers or ACT, front organization niya ng Communist Party of the Philippines, konektado sa New People's Army at sa National Democratic Front. Siya po ay may kasong convicted. Convicted si Franz Castro at si Satoru Campo. Child abuse. Dahil po dinukot nila, binitbit nila ang mga kabataan doon po sa tawag nito. Wait lang at i-on ko lang yung charging ng ating phone. Yung mga kabataan po sa Davao del Norte. Yun. Sa Davao del Norte po, binitbit nila ang mga kabataang ito dahil pinasarado na ng Department of Education, ng gobyerno mismo, ang mga eskwelahan na ginagamit ng CPP, NPA, NDF para sa pagre-recruit mga kababayan. Yon.
So, hinggil po sa kasong ito, na-convict sa Regional Trial Court si Franz Castro at si Satoru Campo. It was filed during the time of Pangulong Duterte. And yet, ginawa ng paraan ni Martin Romualdez at nila Marcos na huwag makulong. Ito si Franz Castro, hinilot nila. At hindi po sila naikulong kahit na may conviction sila dahil nag-appeal sila sa Court of Appeals with request or petition or motion to bail. Pinagpiyansa sila. Pero may conviction na sa Regional Trial Court sa Davao del Norte, mga kababayan. Yan po ang ibig kong sabihin. Kung sino pa ang gumagawa ng karumal-dumal na krimen, ng terorismo, ng korupsyon, ng pangungulimbat sa kabanang bayan, ng paghahasik ng lagim upang pabagsakin ng gobyerno at pabagsakin ang pundo natin ay sipsipin ng mga magnanakaw, sila pa po ang protektado. At hindi lang basta protektado, they enjoy the loot. Yung ninakaw nila at dinorobo ay hindi po nababawi ng gobyerno. We have already received information na mahigit 4 na po na mga assets, air assets ni Saldico na ilabas na. Yung mga helicopters at mga aeroplano niya. At na-transfer na yata ang ownership sa mga dummy corporation. Kagaya ng ginawa nila Martin Romualdez doon po sa Massachusetts na property niya, from a $2.2 million na property, biglang na-transfer sa isang korporasyon na lumalabas na dami niya. $1 na lang ang pag-transfer at hindi na daw sa pangalan niya at sa kanyang ownership. Yan din po ang taktika ngayon nila Saldico. There is no clear, categorical and deliberate action on the part of the government para habulin at mapigilan po na maitakas at maitago ang mga ninakaw na kayamanang ito. Samantalang si Ka Eric, ultimo ordinaryo lang po ako na nagsasalita para sa taong bayan. Gamit ko po ang social media platform ko, ang YouTube channel at ang ating Facebook. Kinakasuhan at inahabol po ako para ipadama at ipaalam sa akin na may kalalagyan ako if I continue to stand with the people and if I continue to advocate for good governance at lalabanan ko ang malaganap na pagsambulat ng iskandalo ng korupsyon at pandarambong under the Marcos Romualdez government. Yan ang katotohanan, yan po ang mabigat na katotohanan. So kung kayong sa kalagayan ko, kung tatanungin niyo si Ka Eric, ako ba ay apektado? Ako ba ay nadidisturbo? Ako ba ay nababahala? Ang sagot ko po, kung hindi ako nababahala at hindi ako nadidisturbo at hindi ako napiperwisyo, hindi po ako tao. Yes, I am affected. I am disturbed. And I am bothered and I am worried for my family. Pero that's the price that I have to pay if I choose to stand and fight with the people. And fight against the powers and authorities of those who commit corruption, plunder, and abuse of power in the state and the government. That's the price that I have to pay. So, ang mga kaibigan ko po at mga kasama dati sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, mga kaibigan at mga kasama ko po na mga dati kong katrabaho mula sa National Intelligence Coordinating Agency, kami po ay nagkaroon ng distansya na. Hindi na po kami nag-uusap at iniiwasan po nila ako sapagkat identified ako as a political opposition figure. So that's the price that you have to lose friends, you have to lose dating mga associates mo at mga kasama mo even among the cadre. Kasi pag sumama sila kay Ka Eric, tatanggalan po sila ng support allowances. Wala naman po akong pangbuhay sa pamilya nila. So kahit sila, hindi na po kami nagkikita, hindi na kami nag-uusap. Pero ako po ang bumuo ng National Cadre Team. Ito po yung mga kadre ng Communist Party of the Philippines, mga namumunong kadre kagaya ni Ka Eric na binuo namin upang tulungan ng gobyerno at maging matagumpay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Right now, I do not belong anymore to that group, mga kababayan. At sila din po umiiwas. Otherwise, yun ang sinabi ni Ka Eric, tatanggalan sila ng support allowances. Kawawa naman pong pamilya nila. Yan. So at least alam nyo na kung ano pong pinagdadaanan ni Ka Eric. Yes, I am affected and I am disturbed. But I need to be strong. Not just for myself, not just for my family, but for the country and for the people. Kasi kung lahat na lang tayo matatakot sa kaso,
Lahat na lang tayo titiklop kapag kinakasuhan. Lahat tayo tatahimik tayo pag tinatakot tayo. At mayroon pa po akong isang SO. O hindi lang isa, baka dalawa, tatlo na. Ano po ang SO? Yan po ay standing order. Napapatayin din po ako ng CPP, NPA, NDF kapag nagkaroon ng pagkakataon na ako ay pwedeng banata na. And that is a constant threat to my life. Pag SO po, dalawa pong meaning niya, no? Pag wala ka na sa CPP, NPA, NDF, at target ka na na patayin, i-assassinate, inilalabasan ka po ng SO, standing order. Pero kung sa loob ka ng CPP, NPA, NDF, at ikaw ay may mga kasong SO, ma-DA ka po. Ano ang DA? Department of Agriculture? Hindi po. DA is disciplinary action. SO is sexual opportunism. Pagiging, alam nyo na, mahilig ka. Yun. So maraming kaso po yan, ang mga SO na yan, but I was never part of any case na SO ako o kaya FO. Pag FO, financial opportunism. Pag SO, sexual opportunism po yan. May kaakibat na DA yan. Disciplinary action po yan sa CPP, NPA, NDF. No? At yun po ang punto de vista ko. Ako po ay may standing order. Sa CPP, NPA, NDF, alam ko po yan. Papatayin nila ako. Kasama po ang asawa ko na naging kadre din po dati sa Iloilo, Silangging. At pati po ang aming pamilya ay under threat. And wala po akong makikita na masasandalan kundi dasal at pag-iingat na lamang po. Mabigat pong pinagdadaanan ni Ka Eric, hindi ko lang po sinasabi sa inyo. But I have to continue fighting. And I need to be strong and to be brave, not for myself and for my family only, but for the Filipino people that we need to deserve to have a good government. Hindi ko po pinapabagsak ang gobyerno. Ngunit ako po ay tumututol na manatili ang administrasyon ni Marcos at Romualdez because we deserve better. We deserve a better government. Hindi po ibig sabihin na kung nananawagan tayo ng resignation ni Marcos, hindi po ibig sabihin na kung tayo ay nananawagan ng people power, ay pinapabagsak natin ang government. No! The right of the people to assert their redress of grievances and to petition the government, including ang panawagan kung very clear na ang gobyerno o ang presidente at ang kanyang gobyerno at administrasyon ang pinagmumulan ng mga problema at krisis ng gobyerno at pamahalaan at lipunan. The people have the right for the redress of their grievances to peaceful assembly. At ang ibig sabihin po niyan, you are exercising your good citizen's duty. Hindi po ibig sabihin pinapabagsak mong gobyerno. I am not either advocating for armed struggle. Hindi po mapayapang pamamaraan, mapayapang pagkilos, people power, calling for a peaceful transition at susundin natin ang nakalagay sa saligang batas. That when the government or when the president resigns or becomes incapacitated to discharge the duties and functions and powers and authority vested to the office of the president, the Constitution is very clear. Pwede po mag-take over, no? Ang thank you sa Alinob Sawitan sa inyong prayers. And Pocholo, pasyensya. I'm very humbled for your support. Natutuwa po ako at nagagalak na nandyan po kayo na nagbibigay ng moral support. No? Cesar Vicente, grace to you, Sir Ka Eric. Thank you po. Winnie, si Ka Winnie, nandyan. Mga kasama ko po yan sa cadre team. Thank you, Ka Winnie. I know you understand the situation right now. And happy ako na nagpapatuloy ka pa rin sa advocacy. Kahit na hindi na tayo magkasama sa isang grupo because of political situation that we are having right now. Thank you, Ka Winnie. Lakay Pasing, prayers to you, Sir Eric. And balikan na dito sa Canada, Ka Eric. Hindi na po ako makakabalik dyan. Mag-reapply pa ako ulit. After 1 year pa, i-consider ng Canada Travel and Immigration Authority kung ako ay qualified na bumalik dyan. Dahil hinabol po ako ng CPP, NPA, NDF para ipakansila ang aking travel authority sa Canada. Mga kababayan,
Mabigat at malungkot ang makibaka dahil may price kang isasakripisyo. Isa pa dyan, comfort. Pangalawa, pamilya. At pangatlo, syempre, safety and security. But when you make a decision na sa tingin mo yan ang tamang gawin sa ikabubuti ng higit na nakararami, then be ready na harapin mo ang konsekwensya na yan. I believe doon ako patungo. Pwedeng makulong ako o pwedeng mapatay ako. I am expected that to happen nang bumalik po ako. I could have stayed sa Canada at nag-apply ako for asylum, or either I stayed in US at naghanap ako ng pamamaraan na ako po ay matulungan din na mag-political asylum. Pero pinili ko pong bumalik sapagkat sa tingin ko I can still contribute directly sa pagkilos at pagbubuo ng national collective action of the Filipino people. Not to overthrow the government, but to struggle and advocate for genuine reform and genuine change of leadership. The change of leadership and the change of administration as a call in advocacy of the people in their petition through peaceful means is not destabilization, is not rebellion, is not sedition. It is a good citizen's duty. Sapagkat yan po ay tungkulin ng mga mamamayan na makilahok at magbigay ng kanilang saloobin at gumawa ng mga hakbang na mapayapa, ngunit makabuluhan upang maging masigla at matino ang demokrasya at hindi po tayo inaalipin at ginagapos sa takot, sa pananakot at sa pang-aabuso at nilalapastangan ang poder at kapangyarihan sa gobyerno habang ninanakaw ng todo-todo ang pondo mula sa pamahalaan, mula sa dugo at pawis ng taong bayan. When you advocate for that kind of crusade for good governance, it does not equate na ikaw ay destabilizer, na ikaw ay rebelde, na ikaw ay nag-uudyok ng sedisyon. That is a very distorted concept on the part of Marcos, on the part ng kanyang mga tauhan, para tingnan na ang mga nagsasalita, ang mga nagkikriticize sa gobyerno ay destabilizer. In fact, the real destabilizers, ang totoong kalaban ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, ang totoong kalaban ng mamamayan, ang totoong kalaban na nagpapabagsak sa gobyerno, kasama mismo ni Marcos at Romualdez. Sino yon? Saldico, ang Gang of 6+4 na mga sindikato na mga nagpapasimple-simple sila ngayon dyan sa loob ng Kongreso. Sino pa? Ang mga gustong pabagsakin ng gobyerno? CPP, NPA, NDF. Kasabwat ni Marcos at Romualdez? Yes. Mga hilaw na komunista kagaya ni Ontiveros at grupo nila Boy Ngiwi sa Akbayan, mga dilawan at pinklawan zumbis, yan po magkakasama sila. At ang kanilang layunin ay ipanatili pong isang kaayusan na okay lang ang magnanakaw, okay lang na may mga sindikato ng droga na bumalik, at okay lang na manumbalik muli ang lakas ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF, basta hindi na manunumbalik muli sa poder at kapangyarihan sa gobyerno ang mga Duterte. Wow! Okay lang yan. Kaya I am not joining that kind of okay lang yan. Dito ako sa side ng taong bayan. Kay Edgar Zamora Durano, how the hell do you destabilize the government that was never stable in the first place? I agree. Edgar Zamora Durano. The self-inflicted destabilization and the self-inflicted destruction of government and the cohesion of the state and the collapse of government and the bankruptcy of economy at ang kaguluhan sa buong lipunan, ang may gawa si Marcos at si Romualdez dahil nakipagsabwatan sa mga komunistang terorista. Ginamit muli ng mga oligarko at ng mga ruling family elites ang gobyerno para kontrolin ang ekonomiya at maging gahaman sa pondo, pera at kapangyarihan muli ang mga oligarko na barkada ni Marcos. Ginamit sila ng CPP, NPA, NDF, naggamitan sila at ng mga oportunistang mga politiko
upang manatili ang kaayusan na okay lang na may korupsyon, okay lang na may pandarambong, okay lang na may mga bumalik na sindikato ng droga, mga kurakot at muling nagre-recruit ang CPP, NPA, NDF para sila ay muling lumakas at in due time, pagdating niyan, ay magkakaroon ng pagpapabagsak sa gobyerno. Okay lang yan, basta wag lang si Rodrigo Duterte, wag lang si Sara Duterte. Ganyan din po ang kaisipang bit-bit ng simbahan katolika. Sabi nila, okay lang na sama-sama tayong kumilos laban sa korupsyon at pandarambong, basta wag lang tayong manawagan ng Marcos resign. Hello? Pwede ba yon? Maging abstract ang panawagan mo dahil iniiwasan mo na ang magiging political beneficiary ay si Sara Duterte kapag nag-resign si Marcos. Kaya wag na lang ang Marcos resign, anti-corruption na lang. Nakakatuwa, no? Nakakatawa, mga kababayan. And I am very happy na nandyan kayo nakikinig kay Eric, no? There will be Black Friday protest. I-announce ko na, no? November 14, Friday, alas 5 ng hapon, along EDSA Shrine, Junction, Ortigas, mag-wear ng black t-shirt or white t-shirt. Magdala po tayo ng flaglet ng maliit na bandereta na nagsisimbolize ng flag ng Pilipinas. And then, magdala ng pang-ingay. Magkakaroon tayo ng simbolo of civil disobedience. November 14 sa EDSA Shrine, Junction, sa kalsada po tayo. Rain or shine, tuloy tayo, no? At sana wala ng bagyo pa na papasok, hopefully and prayerfully. At magdala tayo ng maraming mga design, kahit sa karton lang. Marcos resign now. We need change. We need reform. Not with Marcos. Yun. So, yun lang pong panawagan natin. Wala ng grupo, walang organisasyon. November 14, Friday, alas 5 ng hapon, dyan po tayo. November 16, 17, and 18, may 3 lugar. Pero magkakasama po yun, hindi hiwalaya. Mahiwalay lang pong venue. Pero ang layunin po, nagkakaisa naman tayong lahat. Ang pinakamalaking rally, kung matutuloy ito, we are awaiting for the final call nila. November 16, 17, and 18, Quirino Grandstand, Iglesia ni Cristo. But we have to receive publicly kung ano ang kanilang final advisory. As of now, while we are talking, ang kanilang target area ay sa Quirino Grandstand. Aabot yan ng 1 milyon, pwedeng sa first day ay 300,000, then 500,000, then 1 million sa November 18. Sa 16, 17, 18 din po, may panawagan din na pagtitipon dyan sa EDSA Shrine. Nandyan po kami. Marcos resign, Marcos layas, singilin, panagutin, hatulan, parusahan. Which we cannot do sa Quirino Grandstand. Out of respect. Sa nag-organize ng rally na yan, bawal po yan doon sa Iglesia ni Cristo. Kaya dito yan gagawin sa area ng EDSA Shrine. Mayroon pong entablado sa EDSA People Power Monument. Malapit po yan sa Camp Aguinaldo, papuntang White Plains. Pupunta din po kami doon. Inaayos po natin ang areglo. So, bayaran lalo na ang mga pari na member ng CPP, NPA, NDF. Marami din po yan, ano? Ang CBCP, or Catholic Bishops Conference of the Philippines, sa November 30 ang kanilang pagkilos. Trillion March ang tawag nila. Mga dilawan naman po at mga komunista ang kasama nila. It's okay. Initiative nila yon. Pero sa punto ko po, wag na rin po nating ipilit na bitbitin ng Iglesia ni Cristo ang Marcos resign, layas na. Sapagkat may mga limitations po ang kanilang organisasyon. They are a religious organization and hindi po nila kultura at tradisyon na nananawagan na lumayas ang presidente. But they are going out on the streets, condemning corruption and plunder, and calling for a clean government against those that perpetrate corruption and plunder. That's more than enough. It's a message already na hindi nila nagugustuhan ang nangyayari sa gobyerno ni Marcos, no? Eric, baka magtanim na naman sila ng kaguluhan at ibintang sa mga kumikilos kagaya ng INC. Pwede po yun, no? May lumabas nga na video
na nagsasabi siya na may intel siya. Huwag niyo pong paniwalaan yun. The Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, yun po ang dapat maglabas ng statement niyan. Or the National Intelligence Coordinating Agency. O kaya, mga reputable agencies of government. No? Kapag sinabi nila yon, hindi, ibig sabihin po, intel talaga yon. Pero yung tao na lumabas, ay mukhang bayaran na troll yon. Na sinasabi niya, alam daw niya na may ganito, si Chavit Singson, alam daw niya na ganito, ang gagawin ni Dado Enrique, alam. Yan po ay mga pakawala. At marami po ang gagawa niyan. Ano? Last month nga, ginawa na ko ng video na nahuli at naaresto na ako at ikinulong ako. That was a video clip spliced mula doon nang ako po ay dadalhin na sa detention facility ng House of Representatives. Ayun. SDS Europe, marami po na nakikinig ngayon. May mga kikilos po pag-uusapan natin kasi bukas sa Supreme Court yata may activity. Mag-announce na ako at mag-live kung makakahabol ako doon bukas. But definitely, tuloy na po November 14, nandyan po sa EDSA Junction area, mag-noise barrage tayo, pumunta po kayo, 5 p.m. to 9 p.m., 4 na oras, okay na tayo. Then maghahanda tayo sa malakihang pagtitipon, 16, 17, 18. Ang pwede po na mag-Marcos resign, layas, panagutin, ikulong, parusahan, si Marcos at Romualdez, pwede gawin po yan sa EDSA. Pero doon po sa Quirino Grandstand, mukhang hindi po papayagan yan doon. Kasi nga mayroon silang religious guidelines on their organizational conduct of their activities that is internal to them. Sa Iglesia ni Cristo, respetuhin na po natin yun. Ang importante, gumalaw sila, kumilos, nasa lansangan na rin po sila, at nananawagan sila ng accountability o pananagutan, nananawagan sila ng matino at maayos na gobyerno, at naninindigan sila laban sa korupsyon at pandarambong na lalong lumalala sa kasalukuyang gobyerno. That's more than enough for me, for us, to realize na alam na natin kung sinong target nila. Okay?